malusog na pagkaing mataas sa calcium. Ang calcium ay isang mineral na kilala sa mahalagang papel nito sa kalusugan ng buto. Tumutulong din ang calcium na mapanatili ang ritmo ng puso, function ng kalamnan, at higit pa. Ang iyong katawan ay mayroong maraming calcium. Humigit kumulang 79% ng mineral na ito ay nakaimbak sa iyong mga buto at ngipin. Ang iba pang 1% ay nasa iyong dugo at malambot na mga tissue. Ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa calcium ay mahalaga para sa paglaki at pagpapanatiling malakas ng iyong mga buto. Isa rin itong mahalagang nutrient para sa malusog na paggana ng cell. Ang iyong katawan ay nangangailangan ng calcium upang suportahan ang paggana ng kalamnan at nerve at ayusin ang presyon ng dugo at mga antas ng hormone, pati na rin ang tulong sa komunikasyon sa pagitan ng mga selula. Kilala ang calcium sa mahalagang papel nito sa kalusugan ng buto at isa ito sa pinakamabentang supplement. Mga benepisyo sa kalusugan ng calcium. Maraming gamit ang calcium. Isa itong ingredient sa antacids, at ginagamit ito ng mga doktor para kontrolin ang mataas na antas ng magnesium, phosphorus, at potassium sa iyong dugo. Maaari din itong mapawi ang mga sintomas ng PMS, premenstrual syndrome, at may papel sa pagpigil sa ilang partikular na kanser. Halimbawa, ipinapakita ng ilang pananaliksik na ang calcium na may bitamina D ay maaaring makatulong na protektahan ang mga babaeng premenopausal mula sa kanser sa suso. Dagdag pa, ang calcium ay nagsisilbing mahalagang sustansya para sa pag-andar ng cellular. Ang iyong katawan ay nagpapanatili ng isang tiyak na antas ng calcium sa iyong dugo sa lahat ng oras upang ang iyong mga selula ay gumana ng maayos. Ang paglubog sa mga antas ng calcium sa dugo ay magsenyas sa iyong katawan na humiram ng calcium mula sa iyong mga buto. Kalusugan ng buto. Ang iyong mga buto ay patuloy na masira at muling nagtatayo. Maaari kang makakuha ng osteoporosis kapag may hindi balanse sa pagitan ng pagbuo ng buto at pagkasira ng buto. Bago ang edad na 30, bumuo ka na ng aksyon na patibayin ang iyong mga buto, kaysa masira mo ito. Pagkatapos ng edad na 30, bumabaliktad ang mga rate. Ito ang dahilan kung bakit ang mga matatandang tao ay may mas malutong na buto na mas mataas ang panganib na mabali. Ang isang paraan upang maiwasan ang pagkawala ng buto pagkatapos ng edad na 30 ay sa pamamagitan ng pagkuha ng sapat na calcium, na binabawasan ang dami na dapat kunin ng iyong katawan mula sa iyong mga buto. Ang mga suplemento ng calcium ay pamantayan para sa paggamot at pag-iwas sa osteoporosis at ang kondisyon na kadalasang nauuna rito, ang osteopenia, pagkawala ng density ng buto. Kontrol ng presyon ng dugo. Tinutulungan ng calcium ang pagkontrata at pagre-relax ng mga daluyan ng dugo, kaya kailangan ito upang mapanatili ang malusog na presyon ng dugo. Ipinakikita ng mga kamakailang pag-aaral na upang makuha ang benepisyong ito, kailangan mong makuha ang calcium mula sa pagkain kaysa sa mga suplemento. Nabawasan ang panganib ng mga bato sa bato. Pinipigilan din ng calcium ang pagbuo ng mga bato sa pamamagitan ng pagbawas sa pagsipsip ng iyong katawan ng mga oxalates, na matatagpuan sa maraming pagkain tulad ng spinach, beets, raspberry, at kamote. Ang mga oxalates ay nauugnay sa isang mas mataas na panganib ng mga bato sa bato. Ang calcium lamang mula sa pagkain, hindi mga suplemento, ang maaaring makatulong na mabawasan ang panganib na ito. Dosis ng calcium. Ang US Food and Nutrition Board ay nagtakda ng Dietary Reference Intake, DRI, at inirekomendang Daily Allowance, RDA, na pamantayan para sa calcium. Ang pagkuha ng halagang ito mula sa pagkain na iyong kinakain, mayroon man o walang mga suplemento, ay maaaring sapat na upang mapanatiling malusog ang iyong mga buto. Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, hindi mo kailangan ng mga halagang mas mataas kaysa sa mga rekomendasyon sa itaas. Sa pangkalahatan, pinakamainam na kumuha ng mga suplementong calcium kasama ng pagkain. Para sa mas mahusay na pagsipsip, huwag kumuha ng higit sa 500 mg sa isang pagkakataon. Hatiin ang mas malalaking dosis sa buong araw. Para magamit ng maayos ng iyong katawan ang calcium, kailangan mo ring makakuha ng sapat na bitamina D at magnesium. Mga pagkaing may calcium. Habang maraming suplemento ang magagamit, inirekomenda ng mga siyentipiko na hindi bababa sa kalahati ng iyong paggamit ng calcium ay nagmumula sa iyong dieta. Ang 5 pagkain na ito ay ilan sa mga pinakamahusay na mapagkukunan ng calcium. Ang mga produkto tulad ng gatas, yogurt,
at keso ay mayaman sa calcium at malamang na ang pinakamahusay na hinihigop na pinagmumulan nito. Hindi rin sumisipsip ng calcium ang iyong katawan mula sa mga pagkaing nakabatay sa halaman. Mga pagkaing pinatibay ng calcium. Ang mga cereal ay kadalasang pinapatibay ng calcium. Ang ilang pinatibay na cereal ay nagbibigay ng hanggang 100 mg ng calcium bawat serving. Canned salmon. Bukod sa mga dairy products, ang canned salmon ay isa sa pinakamagandang dietary source ng calcium. Ang 3 onsa lamang ng delat ang salmon ay nagbibigay ng 181 mg. Ang salmon ay naglalaman din ng bitamina D, na tumutulong sa iyong katawan na sumipsip ng mas maraming calcium. Canned baked beans. 4 na onsa ng canned baked beans ay naglalaman ng humigit kumulang 126 mg ng calcium. Ang beans ay naglalaman din ng maraming fiber. Igos. Ang mga pinatuyong igos ay gumagawa para sa isang malusog, matamis, at merienda na siksik sa calcium. Ang 2 igos ay naglalaman ng mga 27 mg. Bilang isang natural na pampatamis, ang prutas na ito ay isa ring mas malusog na alternatibo sa mga pinong asukal. Maitim na berde, madahong gulay. Ang lutong kale, spinach, at collard greens ay lahat ng mahusay na mapagkukunan ng calcium. Nakapagtataka, ang nilutong kale ay may mas maraming calcium sa bawat paghahatid kaysa sa gatas, sa 177 mg bawat tasa. Ang versatile leafy green na ito ay lumalaban din sa sakit sa puso, kanser, at pamamaga. Ang mga lutong collard green ay may pinakamataas na halaga, ang isang tasa ay nagbibigay ng 268 mg ng calcium. Soybeans. Ang mga pagkaing gawa sa soybeans ay mahusay na pinagkukunan ng calcium. Ang isang tasa ng dry roasted soybeans ay may 130 mg ng calcium. Bok choy. Ang bok choy, tinatawag ding white cabbage, Chinese cabbage, ay may humigit kumulang 74 mg ng calcium sa bawat tasa. Ang bok choy ay puno rin ng bitamina A at bitamina C. Ang isang tasa ng lutong madahong berde ay nagbibigay ng higit sa 40% ng RDA para sa bitamina A at halos 2/3 ng RDA para sa bitamina C. Broccoli. Ang isang tasa ng hilaw na broccoli ay may humigit kumulang 35 mg ng calcium. Ang parehong dami ng nilutong broccoli ay naglalaman ng 76 mg. Mga dalandan. Ang isang buong orange ay may humigit kumulang 60 mg ng calcium, na ginagawa itong isa sa mga pinakamayaman sa calcium na prutas. Para sa karagdagang mineral boost, maaari kang pumili ng calcium-fortified orange juice sa grocery store. Ang calcium citrate maliit ay isang mahusay na hinihigop na anyo na matatagpuan sa ilang pinatibay na juice. Mga buto. Bagamat maraming buto ang mahusay na pinagmumulan ng calcium, ang mga nanalo ay poppy, pumpkin, sesame, celery, at chia seeds. Ang 2 kutsara ng chia seeds ay naglalaman ng humigit kumulang 14% ng iyong RDA ng calcium. Winged beans. Ang winged beans, tinatawag ding goa beans, ay lumalaki sa mahalumigmig, tropikal na mga bansa. Ang isang 44 na gramong serving ay nagbibigay sa iyo ng higit sa 4% ng iyong inirerekomendang pang-araw-araw na halaga ng calcium. Kung ikaw ay lactose intolerant o vegan, maaaring hindi ka makakuha ng sapat na calcium mula sa iyong dieta, dahil ang mga produkto ng paggawaan ng gatas ay isa sa mga pinakakaraniwang pinagmumulan ng calcium. Mga supplement ng calcium. Maaaring gusto mong makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga suplemento ng calcium at ang pinakamahusay na paraan upang inumin ang mga ito kung ikaw ay sundin ang vegan diet. Hindi matuno ang lactose, ikaw ay lactose intolerant. Kumain o uminom ng maraming protina o sodium, na maaaring maging sanhi ng pagkawalan ng mas maraming calcium sa iyong katawan. May manipis at mahinang buto, osteoporosis. Kumuha ng pangmatagalang paggamot sa corticosteroid. May mga sakit sa bituka o digestive at hindi masipsip ng mabuti ang calcium. Mga panganib sa calcium. Iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang mga suplemento ng calcium ay maaaring magkaroon ng ilang mga hindi gustong epekto. Mga side effect. Sa normal na doses, ang mga suplemento ng calcium ay maaaring magdulot ng pamumulaklak, gas, at paninigas ng dumi.
Ang napakataas na dosis ng calcium ay maaaring humantong sa mga bato sa bato. Ang ilang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang pag-inom ng mga suplemento ng calcium bilang karagdagan sa isang dieta na mataas sa calcium ay maaaring magpataas ng iyong panganib ng mga atake sa puso at mga stroke. Ngunit kailangan namin ng karagdagang pananaliksik. Mga pakikipag-ugnayan. Kung regular kang umiinom ng anumang mga race eta o over-the-counter na gamot, tanungin ang iyong doktor kung ligtas na gumamit ng mga suplementong calcium. Ang calcium ay maaaring makipag-ugnayan sa mga gamot para sa sakit sa puso, diabetes, epilepsy, at iba pang kondisyon. Ang mataas na dosis ng bitamina D ay maaaring magresulta sa mapanganib na mataas na antas ng calcium. Ang mataas na dosis ng calcium ay maaari ding pigilan ang iyong katawan sa pagsipsip ng mga mineral tulad ng iron at zinc. Sa pangkalahatan, uminom ng calcium ng 1 hanggang 2 oras bukod sa iba pang mga suplemento o gamot. Kung iinuman mo ang mga ito ng sabay-sabay, ang calcium ay maaaring magbigkis sa mga produktong iyon, at sila ay lilipas mula sa iyong katawan nang hindi na-absorb. Iba pang anyo ng calcium. Hindi na kailangang gumamit ng mga produktong kilala bilang coral calcium. Ang mga claim na ginawa na ang coral calcium ay mas mahusay kaysa sa regular na calcium ay hindi napatunayan. Gayun din, ang mga produktong coral calcium ay maaaring may mapanganib na dami ng lead. Mga panganib, kung mayroon kang sakit sa bato, mga problema sa puso, sarcoidosis, o mga tumor sa buto, tanungin ang iyong doktor bago ka kumuha ng mga suplementong calcium. Overdose. Ang mataas na antas ng calcium sa iyong dugo ay maaaring magdulot ng pagduduwal, tuyong bibig, pananakit ng tiyan, hindi regular na tibok ng puso, pagkalito, at kamatayan. Ang impormasyong ito ay dagdag kaalaman lamang. Sa mga taong nahilig na madagdagan ang kanilang kaalaman, magbasa o higit pa. Maraming salamat po.